siya, positive 3. So, Baden, may bus punta ng check-up ng bata. It's check-up time for Sebastian. At wala check-up. O check-up and vaccine. Okay, so lapit lang. After ilang months din nun eh. After 1 year. Hi guys, welcome to our vlog. Hi Sebastian. Good afternoon Sebastian. Hey. Bagong gising kasi siya. So it's his vaccine day today. No anak. So magbo-vaccine si Sebastian. Anong vaccine nga? Measles. Para sa measles. So dito kami ngayon sa Arcadia Center, malapit sa amin. Vaccine ng bata, iyakan na naman to. Outfit check. Diba? Forma oh. Yo. Outfit check. Outfit check, right? So, ayan. Magiging iyakan na naman to. Kailan tayo last na pumunta dito? Mga August. So, August yung last namin dito. Tapos ngayon naman na January. Kaya, measles. So, iyakan na naman to. Libre lang naman to. Dito sa para sa mga bata. Walang gastos. Thank you lang ang thank you lang ang puhunan. Diba Sebastian? So covered siya hanggang sa lumaki siya. Lahat ng vaccine. Yun ang kagandahan dito. Yun ang kagandahan dito sa Canada. No anak? Libre ang vaccine para sa mga bata. Di lang naman para sa mga bata, pati sa mga matatanda ata meron din. Kaya eto, no Sebastian? Yeah. Sunset. Hey, Sebastian. One. Ayan, so ngayon nasa mood pa ang bata. Mamaya iyakan to kasi tutusukin na naman ang kanyang leg. Sa legs to no.
Sa leg siya tutusukin. So, ayun, ang maganda rito kasi sa Canada, particularly dito sa Alberta or Calgary, is talagang yung ano ba tawag dito? Itong mga center na ganito? Community center or community health center. Talagang minsan i-remind kanila, isendan kanila ng email or tawagan kanila para sa appointment mo. So para hindi mo ma-miss. Yun ang kagandahan. Sila na din mismo magre-remind sa iyo na meron kang appointment sa ganitong araw, ganitong oras. Kaya nasa magulang na lang din talaga pag may mga ma-miss pang vaccine para sa bata or check-up para sa bata. So far wala naman kaming nami-miss pa, pero na lang pag pwede naming i-move ng ibang araw dahil sa trabaho ko, or pwedeng isabay sa isa pang check-up kasi lugi sa biyahe, yung mga ganon. Ayan. Mamaya iyakan to, panigurado. No, Sebastian, iyak ikaw mamaya, no? Nilagyan namin ng sapatos kasi malamig pa sa labas, pero nasa plus 3 naman na, pero malamig pa kasi may snow pa rin sa kalsada eh. Ayan. No. So, ayan yung community health center dito sa amin sa malapit. Ayan. Pwede siyang lakarin pero wag kasi malamig eh. Tsaka maputik ang kalsada. Ayan. So, tapos na yung vaccine, mabilis lang. Grabe, medyo diba, ang hirap nun. Apat na vaccine yung natanggap ni Sebastian ngayon. So tig-2 sa kabilang braso, sunod-sunod, kaya grabe yung inak niya. Ayan, umiyak pa. Ay, grabe. Pero okay lang, para naman sa kanya yon, para sa safety niya. At least hindi kawawa yung hindi kawawa ang bulsa namin mag-asawa, kawawa lang yung bata. Ang kagandahan dito sa Alberta kasi libre yung mga ganitong vaccine, wherein sa Pinas sobrang mahal nito for sure. Yung 4 na vaccine na ganun, ewan ko kung i-compute mo siguro kung sa Pinas, I don't know, nagpasiguro ng 10,000 mahigit. Kaya ayun, libre naman talaga dito lahat, or sinasabi ng karamihan na hindi naman daw libre kasi binabawas sa tax. Kung ganun man ang punto, is I don't think na masama. Para sa akin okay yung kasi nagagamit eh. May napupuntahan yung tax na binabawas sa atin, di ba? Ako na-operahan ako ng kailan ko na-operahan? July sa appendix, so yun, libre lang din. Libre yung stay ko sa magandang kwarto, libre yung pagkain, libre lang din. So etong si Sebastian naman, nagstay to ng nung pinanganak to, nagstay din to ng more than 1 month sa NICU, so libre lang din. Panganak ng misis ko, libre lang din. Kaya maganda ang healthcare system ng Canada talaga. Nagagamit, napoprovide nila ng maayos. So eto, nag-book na ulit kami ng panibagong vaccine niya sa July naman. So meron na kaming schedule agad-agad. Bilis, di ba? Ganun kalupit, ganun kabilis dito. So ito, nagstay muna kami ng 15 minutes sa loob para makita kung may reaction sa katawan niya. So far wala naman. Ang kagandahan dito kay Sebastian, nakailang vaccine na siya pero hindi siya nilalagnat. Malakas ang katawan nitong batang to. Never siyang nilagnat. Ganun kalakas ang katawan ng bata. So ngayon sana maging okay din siya sa mga darating na araw, yung magiging epekto nitong vaccine sa katawan niya. Sana makayanan ng katawan niya. Kaya yun. And I think okay na siya. Uwi na kami. Hindi na kami dadaan sa
Punta sana kami ng London Drugs kaso hindi na. Madilim na, tsaka baka mahina na yung katawan ng bata kasi umiyak nang umiyak, as in, ang tagal ng iyak niya. Grabe. 4 ba na bang kasing vaccine? Oh God. So yan, uwi na tayo. Alright, let's go Sebastian. Good job baby boy. Good job ang aming baby boy kasi buti na lang natulog tong batang to. Kahit pa paano may lakas. Pero nung alam niya nang mag-i-start na yung vaccine, medyo nag-uumpisa na siyang mag-ano. Na naramdaman niya na na may mangyayari na naman daw sa kanya. Natutuwa nga yung nurse, no? Parang alam na niya. Ayun, is uwi na. Malinis na ang kalsada. Pero hindi pa lahat. Maputik pa dyan sa may kanto. Canada. Kinaya ng aming anak. So yan, dito na tayo sa aming bahay. Mamaya pagdating sa bahay, gatas, tapos maglilikot na naman siya for sure. Maglilikot na naman yan, pero okay lang. Mas mabuti na maging malikot siya. Normal sa bata yon. Normal kay Sebastian yon. Okay. And ayan, dito na tayo guys sa bahay. So hanggang dito na lang muna ang aming vlog. Alright? Thank you sa lahat. Ingat.